sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Bakit hindi niyo ako maunawaan? Mula naman nung bata ako, lagi ko kayo sinusunod. Sa mga bagay na dapat kong laruin, sa dapat kong gawin, sa dapat kong maging kaibigan. Pagod na ako, Daddy. Ayoko na mabuhay sa hindi ko daigdig! Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ayaw ko nang mabuhay sa hindi ko daigdig. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang... Mamat, nakarating din sa bahay. Ilalagay ko na nga ito sa kusina, itong mga pinamili ko. Pati itong Pride detergent bar. Kailangan namin ito. Mami! Oh! Mami! Oh! Tagal niyo naman po dumating. Namiss ko po kayo. Really? Baby Eileen? Yes po. Ano po pasalubong niyo sa akin? Open this box. Para makita mo. Okay. Oh, what is this? Yan ang mga gamit namin ni Daddy mo pag nanggagamot kami. Pero laruan lang yan. But I don't know how to use it. Don't worry, baby. I will play with you para malaman mo kung paano gagamitin ang mga ito. Maganda ang ginawa mo, Vicky. Dapat talaga habang bata pa ang bunsong natin, masanay na siya na ang nilalaro ay may kaugnayan sa panggagamot. Kaya nga naisip ko siyang ibili ng mga laruan niya yon. Kasi parang iba yung gusto niyang laruin. Hindi tulad ng panganay natin si Edwin. Mami! Daddy! Oh, son, why? Ano nangyari? Si Aileen po, nadapa. Ha? Tumudugo po yung binti niya. Ano? Umiiyak po at nanginginig po siya sa takot. Here is your juice, Emerson. Thank you, Rafael. Dapat, sanayin din nila na maging matapang at malakas ang loob ng apo nating si Aileen. Ang sabi ko nga kina Roldan at Vicky nang dumalaw ako doon. Lagi nilang ipapanood sa ating apo ang mga science show. Lagi rin nilang sabihin ng bata na hindi dapat matakot. Tama ka. Hindi kasi pareho ng ugali sina Edwin at Aileen. Babae kasi ang muso nating apo. Sa bagay, maaari pang mabagong ugali niya. Dahil bata pa naman siya. Ang kailangan lang, maging matyaga sila sa paghubog at pagsubaybay kay Aileen upang matupad ang pangarap ni na Roldan at Vicky sa kanya. Mami, Daddy, ang sakit po eh. Baka naman matuling ka magpatakbo ng bike mo, kaya ka sumemplang. Oo nga.
Medyo nabilisan ko nga po eh. Ayun. Tama pala kami ng daddy mo. Next time, mas maging maingat ka na, ha? Opo. Daddy, ano pong nangyari kay Kuya Edwin? Ha? Dugo! Ang daming dugo ng tuhod at sigo ni Kuya! Aileen, wala to. Medyo mahapde nga lang. Pero huwag kang matakot. Ang daming dugo, Mami! Daddy! Aileen, don't cry. Hindi naman ikaw nasaktan. Oo nga, anak. Relax lang. Natatakot po ako, Mami! Daddy! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. May papanoorin po tayo, Mami. Yes, anak. Kasama natin ang kuya at daddy mo. Where are they? O, lalabas na sila. Ano pong papanoorin natin, Mami? Movie? Secret. Daya naman ni Mami. Ayaw kang sabihin. Alam mo, pag napanood mo ito, unti-unting mawawala ang pagiging matatakutin mo. Lalo na sa dugo. At tatapang ka na rin. Po? Kasi anak, kailangan mo mula yun sa'yo. Para hindi ka magkaroon ng problema someday. Mama! Papa! Hindi niyo sinabing papasyal kayo dito. Maagang natapos ang meeting namin ng Mama Rafaela mo sa ospital. Kaya pumasyal na kami rito. Nakita namin si Edwin, Vicky. Ang sabi niya, nakikipaglaro daw sa Aileen daw sa kapitbahay niyo ng teacher-teacheran. Oh, hindi ko alam yun mo ah. Kadarating ko lang eh. Ay, dapat. Hindi mo siya hinahayaan na maglaro ng ganon. Baka hindi tayo magtagumpay sa gusto natin para sa kanya. Hayaan niyo ma. Hindi na yun mauulit. Dapat lang. Habang bata pa siya, itanim nyo sa isip niya ang gusto natin. Paglaki niya. Eh, yun naman talagang ginagawa namin. Kumusta naman? Matatakutin pa ba siya? Lalo na sa dugo. Oo, ma. No, hindi maaaring ganoon. Pilitin niyo siyang maging matapang at malakas ang loob. Ano ba namang klase kayo? Hindi niyo makayang turuan ng inyong anak. Aileen, bakit ang baba ng grade mo sa science? I'm sorry, Daddy. Ang hirap po kasi ng science and math. Ano mahirap? Ang dali lang nun. Ang sabihin mo, hindi ka nag-aaral lang mabuti. Siguro panailaro ka lang. No, Daddy. Dahil hindi ko gusto ang grade na nakita ko, hindi ka na magpaglalaro mula ngayon. Daddy! Kahit pa ng teacher-teacheran sa kapitbahay nating si Sheila. Understand? Yes, Wala kang gagawin, kundi ang mag-aaral ng gusto. Maglalaro ka lang uli pag maganda na ang grades mo sa science and math. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. napapagod na ako sa pagbabasa nitong science book ko. Sumasakit na rin ang ulo ko. Si Kuya Edwin naman kasi.
Ayaw akong turuan. Hindi ko tuloy malaman kung paano ko sasagutin tong homework ko. Kung magpapatulong naman ako kay Mami, baka magalit na naman siya sa akin, tulad ni Daddy. Paano ko ba ito maiintindihan? Paano? Oh, Eileen. Ayan, nagawa ko na. Thanks, Sheila, ha? Hindi na ako mapapagalitan ng teacher natin sa Science and Math. Wala na silang may susumbong kina Mami at Daddy. Susumbong ka nila? Lagi kasi silang tinatanong ni na Mami, eh. Tapos, anong ginagawa nila pag mababa ang grades mo? Pinapagalitan. Huh? Minsan pinapalo. Bakit sila ganun? Ang mama at papa ko nga, hindi ako pinapalo eh. Ang ginagawa nila, tinuturuan ako para maintindihan ko ang mga lesson natin. Buti ka pa. Bakit hindi ka magpaturo sa kanila? O kaya, sa kuya mo? Nagagalit sila, eh. Huh? Pag hindi ko agad naiintindihan ang tinuturo nila. Kaya, sa iba na lang ako nagtatanong. Malapit nang magtapos sa elementary si Eileen. Hold on. Kumusta? May honor ba siya? Wala ho pa. Ano? Bakit ganon? Samantalang si Edwin, mula elementary hanggang high school, laging kasama sa top 10 ng school nila. Kaya nga madalas ko siya mapagalitan at mapalo. Dahil binibigyan niya kami ng kahihiyan dahil sa mababa niyang grades. Baka naman nagkukulang kayo sa pagtuturo. Minsan kasi, naiinis na magturo sa kanya sina Vicky at Edwin. Pambira. Matalino ka naman. Bakit kaya ganyan ang bunso mo? Kung tutuusin, pasado naman siya. Kaya lang, paano matutupad ang gusto natin para sa kanya kung ganyan lang ang marka niya? Ikuha niyo siya ng tutor kahit this summer para tumaas ang grades niya sa high school. Oh, may ba ako? Nai-enroll niyo ba siya sa Philippine Science? Doon siya dapat mag-aral. Talagang doon siya papasok pa. Magandang school na yun. May handa siya sa college. Isa pa, doon ako graduate. Maging si Edwin. Kaya nga asikasuhin mo na ang application niya habang maaga. Eileen, bakit hindi ka pabihis? Naghihintay ng daddy mo dun sa kotse. Mami, baka naman po pwedeng huwag na lang ako dun mag-aral. Ano? Aba, naluloko ka ba? Kami nga ng daddy mo, pati ang kuya Edwin mo, graduate doon. Pero, baka po kasi hindi ko makaya doon. Ano? Baka po bumagsak ako. Hindi naman po ako matalino sa math and science, eh. Hindi mangyayari yon. Ikukuha ka namin ng tutor ngayong summer. Para maging ready ka sa pagpasok mo doon. Pero, Mami, ayoko po sana doon. Ang tigas ng ulo mo, ha? Ang tigas, ha? Sabi niyo naman po ako pinalo. Eh, kasi ayaw mo sumunod. Ano? Magbibihis ka ba? O ipapasinturan kita sa daddy mo? At ngayon,
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aileen, akin na nga yung unique toothpaste. Kung saan mo pa inilalagay, alam mo namang marami tayong gumagamit nun. Sorry, kuya. Andun sa room ko, doon ko na ilagay kanina eh. Pakikuha mo na lang. Bakit malungkot ka? Pasado ka naman pala sa test at interview mo sa Philippine Science. Hindi ka na mapapalo ni na mami at daddy. Kasi, ayaw ko sana dun eh. Dahil alam ko mahihirapan lang ako. Ang sabihin mo, gusto mo lang kasama pa rin sina Sheila. Yung mga kaibigan mo nung elementary ka. Wala namang masama dun ah. At saka mababait naman sila. Lalo na si Sheila. Huwag kang maarte. Sa pag-aaral, hindi pwede ang barkadahan. Lalo na, gusto ni na mami at daddy na magdoktor tayo. Kuya Edwin, gusto mo ba maging doktor? Oo naman. Gusto kong maging gaya nila lola at lolo. Mami at daddy. Gusto kong i-manage ang hospital natin. Kaya nag-aaral ako mabuti. Kaya ikaw, pagbutihan mo rin ang studies mo. Eto pa ang gulay, Emerson. Salamat, Rafael. Mabalik tayo sa sinabi mo kanina. Galing ka ikaw mo sa school ni Aileen? Oo. Kinumusta ko yung apo natin. Maging kung paano siya kumilos sa school. At nag-observe ka pala. Ano naman ang naobserbahan mo? Hindi siya masaya. Madalas nga nag-iisa siya. Yun ang sabi ng advisor nila na nakausap ko. Alam mo naman, di ba? Kilala tayo doon. Dahil nangari sa apo natin si Edwin. Naninibago lang si Aileen. Pasasaan ba at masasanay din yun? At saka isa pa, mabuti nga yung wala siyang barkada para makapag-aaral siya ng gusto. Nang matiyak natin na magiging doktora siya balang araw. Buti naman pinasyalan mo ko, Sheila. Paano ilang buwan na kasi tayong hindi nagkikita? Mula na mag-graduate tayo sa elementary, lagi na lang sa cellphone tayo nakakapag-usap. Oo nga eh. Busy na kasi uli sa school. At saka, mas mahirap ang pinag-aaralan natin ngayon. Oo nga. Kasi high school na tayo. At saka, nahihirap talaga doon sa school na pinasukan mo. Ayaw ko nga dun eh. Pero wala naman akong magawa. Lahat sila gusto dun akong mag-high school. Siguro gusto nila maging doktor ka rin. Kasi di ba pamilya kayo ng mga doktor? Hospital nga yung business nyo, di ba? No. Bakit ka pumunta ngayon nga? Ayaw mo ba maging doktora? Hindi naman kasi yun ang gusto ko eh. At saka mahina ako sa science. Matatakotin pa ako sa dugo. Hindi sabihin mo yan sa parents mo para di ka nila pilitin. Baka lalo silang magalit eh. Alam mo, parents ko, hindi nila ako pinipilit sa ayoko. Basta lang daw, hindi makakasama sa akin yung gusto ko. Kasi nga, mahal nila ako. Ano ba naman, Aileen? High school ka na. Hindi pa rin nagbabagong grades mo. Ikinuha ka na namin ng tutor mo. Pero hindi ka pa rin makasabay sa mga kaklase mo.
I'm sorry, Mommy. Daddy. Sabi ko naman po sa inyo eh. Mahihirapan ako doon. Kaya nga po ayoko doon eh. Tumigil ka! Sinambal niyo ako. Dahil hindi ko gusto ang sagot mo sa amin. Siguro na-impluensyahan ka na ni Sheila. Kaya ka ganyan. Hindi po, Mami. Mabait po si Sheila. Pag nga po meron ako hindi maintindihan sa lesson namin noon sa math at science, tinutulungan niya po ako. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Dahil sa kanya, kaya ka natutong sagutin kami. Mami. Mula ngayon, ha? Ayoko nang makikipagkita ka pa sa dalagitang yun. Daddy! Huwag naman po. Ama, gusto mo pang tumutol? Sa ayaw at sa gusto mo, kami masusunod. At dahil hindi pa rin namin gusto ang grades mo, wala kang handa sa 14th birthday mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano ba yan, Aileen? Kanina ka pa ubo ng ubo ah. Sakit na nga yung ulo at mga ribs ko sa kauubo ko, Kuya Edwin. Uminom ka kasi ng gamot? Para hindi mastorbo ang pag-aaral mo. Kasi naman ang dalas namin ma-expose sa mga chemicals. Yun kasi pinag-aaralan namin. Siguro may allergy ako doon. Ang sinabi mong mga chemicals ay bahagi ng pag-aaral natin. Pinagdaanan ko rin yan. Pero nakaya ko naman. So makakaya mo rin yun. Kuya Edwin. Ay sus, uminom ka na ng gamot. Huwag ka nang umarte para hindi mo rin ako maabala. Marami tayong naging pasyente kanina. Hindi ka ba napagod? Ay nako, napagod din, Roldan. Ba't ayaw mo pa magpahinga? Maaga ulit tayo aalis bukas. Dahil pinaghahandaan na natin ang Foundation Day ng ospital. Naaalala ko kasi yung bunso natin. Wala nang mag-high school. Madalas na magkasakit. Anong problema dun? Bibigyan natin siya ng mga vitamin na makatutulong para lumakas siya. Parang nakukonsensya kasi ako eh. Siguro kung hindi natin siya pinilit na ipasok dun sa eskwelahan na yun, hindi siya magiging sakitin. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Para sa kabutihan niya ang ginawa natin. Pag naging doktora siya, lalo nilang mapauunlad ni Edwin ang ating ospital. At lalong hahangaan sa lipunan ng ating pamilya. Nag-worry lang ako. Baka mamaya may masamang mangyari kay Eileen. Walang masamang mangyayari sa kanya. Basta bigyan natin siya ng mga bitaminang makatutulong sa kanya. Saan ka galing, Eileen? Wala naman kayong pasok ngayon, ha? Kasi po, Daddy, nakausap po ako ng asawa ni Chairman. Naghahanap po sila ng mga kasama sa mga magtuturo sa mga batang lansangan. Oh. Wala naman po akong ginagawa, kaya sumama po ako. Bakit mo ginawa yun? Daddy, wala naman po masama sa ginawa ko, ha? Ba't niyo ako sinumpal? Nagtatanong ka pa? Ha? Ha? Ang kamay ko, Daddy. Ang pag-aaral mo. Yun ang gusto kong pagkukulan mo ng pansin. Hindi ang pagtuturo sa ibang tao. Gusto ko lang naman pong pagbigyan yung wife ni Chairman. Kasi maganda naman yung layunin niya eh. Layunin namin ang pahalagahan mo. Hindi ang layunin ng ibang tao.
ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Masaya na sana ako dahil dinalaw mo ko, Apo. Pero ang kaso, malungkot ka naman. Lola Rafaela, Bakit ba? May problema ka ba? si Daddy po. Nagalit siya sa akin. Bakit? Sumama kasi ako sa asawa ng chairman namin na magturo sa mga street children. Sinaktan ako ni Daddy dahil doon. Bakit po siya ganun, Lola? Hindi ba niyo ako mahal? Aileen na po. Kahit naman po nahihirapan ako, sinusunod ko sila ni Mami. Pero bakit? Lagi na lang sila nagagalit sa akin. Lagi na lang ako sinasaktan ni Daddy. Dinalaw ka pala ng bunso nating apo. Kumusta naman siya, Rafael? Lalo siyang pumayat, Emerson. Hmm? Sinabi rin niya sa akin ang sama ng loob niya sa kanyang daddy. Nakagalitan siya ni Roldan? Madalas siyang saktan ng aking anak. Nagkaalala tuloy ako. Baka akong magrebelde sa kanila si Aileen. Hindi ko alam na sinasaktan ni Roldan ang kanyang mga anak. Si Aileen lang, Emerson. Siya lang. Bakit? Daddy, tawag niyo raw po ako, sabi ni Kuya. Bakit nagsumbong ka sa lolo't lola mo? Daddy. Bakit? Daddy! Nagpapatulog ka? Gusto mo makagalitan nila ako? No, Daddy. Nasabi ko lang po yung tampo ko sa inyo. Ikaw pa may gana magtampo? Alalahanin mo, Aileen. Daddy mo ako na siyang nagpapaaral sa'yo. Daddy. Kung ayaw mo makagalitan at masaktan, tumulad ka sa Kuya Edwin mo. Ayusin mo ang pag-aaral mo para maging matagumpay kang doktora balang araw. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi ka ba papasok ngayon, Aileen? Hindi na muna, Kuya. Masama ang pakiramdam ko eh. Inuubo na naman ako. Binibigyan ka naman ng vitamins ni na Mami at Daddy Bakit lagi ka pa rin nagkakasakit? Hirapan talaga ako, Kuya. Parang hindi ko makakaya maging doktora. Ngayon pa nga lang hindi ko na makaya yung matinding focus namin sa science. Kahit nga sa math. Sa bagay, hindi naman talaga pare-pareho ang pangarap ng tao Kahit pa nga ang magkapatid, magkakaiba pa rin. Salamat, Kuya. Naiintindihan mo na ako ngayon. Sorry sis nakala kong umaarte ka lang noon. Hayaan mo. Tutulungan kita na explain kina Mami na hirap ka sa gusto nila.
Gusto mo ako makausap, anak? Bakit? Tungkol saan? May problema ka ba sa pag-aaral mo? Wala po, Mami. Tungkol po kay Eileen ang gusto kong sabihin sa inyo. O bakit anong tungkol sa kapatid mo? Mami, hindi niyo po ba napapansin? Na ano? Lalong pumapayat si Eileen. Madalas ko rin po siyang nakikita na parang hinihika. Ano? Opo. Napapansin ko yung pagpayat niya. Yung madalas niyang pag-ubo. Pero hindi ko alam na hinihika siya. Kasi wala naman siyang sinasabi sa akin. Dahil ayaw niyang isipin natin na umaarte siya at nagdadahilan lang. Edwin? Mami, ano kaya kung wag niyo na lang pakuhain ng medicine si Eileen? Kasi parang hindi po niya kaya eh. Baka po bumagsak ng gusto ang kalusugan niya. Ano ba ang pag-uusapan natin? Gusto mo pa, mamaya tayo magpunta sa ospital. Tungkol to sa bunso natin, Roldan. Oh, ano na naman ang tungkol sa kanya? Kasi parang hindi niya kaya na ma-expose sa mga chemical. Ano ba talaga ang gusto mong tukuyin? Ano kaya kung... Huwag na lang kaya nating ituloy ang plano natin sa kanya sa kolehiyo. Ano? Di kinaintindihan mo ba ang sinasabi mo? Bagong kasal pa lamang tayo, pinangarap na natin na maging tulad natin ang ating mga magiging anak. Ngayon, ganyan na sasabihin mo? Kasi nag-aalala ako sa ating anak, naaawa ako. Baka mamaya pagdating niya sa kolehiyo, lalong hindi niya makaya. Huwag kang padala sa drama ng batang yun. Tayo ang mga magulang, kaya tayong dapat masunod, hindi siya. Pero Roldan... Tigilan natin tumalis sa isay na usapang to. Kung ayaw mo pang umalis dito, mauna na ako sa iyo. Bakit ngayon ka lang umuwi, Eileen? Naglakwatsa ka? Hindi po, Daddy. Natagalan po ako sa school. Hindi po ako nasundo ni Mami Nagbasa na nga lang po ako ng libro ko nang hindi pa po siya dumarating. Oo nga, totoo yun, Roldan. Napahaba kasi yung meeting namin sa ospital. Bakit hindi mo siya tinawagan? Para nauna na siyang umuwi sa'yo. Wala naman siyang cellphone, di ba? Kinuha mo nga nung nagalit ka sa kanya noon. Kaya hindi ko siya natawagan. Kayong mag-ina. Ayoko nang naglilihim kayo sa akin, ha? Ano naman ang ililihim namin sa'yo? Sinasabi ko lang. At ikaw, Eileen, Po. huwag na huwag ko malalaman na nakikipag-usap ka pa kay Sheila. Masasaktan ka sa akin. Hindi mabuting impluensya ang batang yon. Huwag ka na umiyak, Eileen. Nag-worry lang sa yung daddy mo. Kaya pinagsalitaan niya tayo ng ganon. Wala naman po akong ginagawang masama. Maging ang kaibigan ko. Pero bakit pati sa kanya gusto kong ilayo ni Daddy? Ayaw po ba niya ako maging masaya? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, pa, napasyal kayo. Napansin ko na makintab ang sahig dito sa ospital. Roldan, Dahil po yan sa Starwax Floorwax pa. Nung matuklasan namin yun ang manugang nyo, yun na rin ang ginamit namin dito sa ospital.
Maiba ko. Dumating na ba yung mga gamot na binili ng ospital natin? Oh, yes pa. Medyo natagalan nga lang. Alam niyo naman, naging busy kami. Kaya nga ngayon, pati si Edwin, pinatulong ko na dito. Talaga? Tinutulungan ka niya rito? Oo, 3 days na. Mas okay naman yun eh. Makakatulong yun sa kanya para masanay siya sa pinasok niyang propesyon. Kay Aileen nga lang ako walang maasahan eh. Puro problema pa ang binibigay niya. Huwag kang magsalita ng ganyan sa iyong anak. Mabait na bata si Aileen. Mahina naman ang utak. Sakitin pa. Baka naman hindi siya ukol para sa medisina. Ano kaya kung hayaan mo na lamang siyang kunin ang gusto niyang kurso pagdating niya sa kolehiyo? Hindi pa. No. Kung hindi siya magdodoktor, hindi ko na siya pag-aaralin. Magagawa mo yon sa iyong anak, Roldan? Kung hindi ko rin lang siya pakikinabangan, hindi na ako magpapakahirap pa para itaguyod siya. Congratulations, son. Ngayon, isa ka ng doktor. Yes, oo nga. Congratulations, anak. Mas makapagtatrabaho ka na sa ospital natin ngayon. Maraming salamat po sa suporta nyo, Mami and Daddy. Alam mo, bilib sa amin ng mga kaibigan namin dahil sa iyo. And we are proud of you, son. Salamat na lang hindi ka naging tulad ng kapatid mo. Sakitin na nga, wala pang maibigay na kasiyahan at tagumpay sa amin. Baka naman po para talaga siya sa ibang larangan. Sana po, pag-isipan nyo rin po yun, Daddy. Magaganda nga ang mga gawang damit ng designer na to. Siguradong lalong gaganda ang bunso ko kapag sinuot niya ito sa kanyang 18th birthday. Becky, Ay! Ikaw pala, Roldan. Hindi ko na malayan yung paglapit mo, ha? paano? Sobra kang busy sa tinitingnan mo dyan sa internet. Ano ba yan? Itong mga design ng damit. Oh, Ipakikita ko to kay Aileen mamaya para makapili siya ng gusto niya suotin. para saan? Ano okasyon? Ang taong ito naman, nalimutan mo na ba? Malapit nang magdebong bunso natin. May dalaga na tayo. Sino naman ang nagsabi sa iyo na magkakaroon ng party for her? Roldan, minsan lang mangyari ang okasyon na yon sa buhay ng ating anak. Hindi ako natutuwa sa kanya. Kaya walang mangyayaring party. Huwag ka naman ganyan. Huwag mong idamay ang araw na yon sa galit mo. Hayaan mo ko. Gusto kong maramdaman ng anak natin na galit ako sa kawalan niya ng pagsisikap. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Sinabi niya yun? Opo, Mama Rafaela. Kaya nga nalulungkot ako para sa aming bunso. Alam na ba ito ni Aileen? Hindi ko pa sinasabi. Si Roldan talaga. Bakit ba siya ganon sa inyong bunso? Parang mas paborito niya ngayon si Edwin. Ganong anak din ninyo si Aileen. Hindi kasi impressive yung performance ni Aileen sa school. Kaya galit si Roldan.
Hindi pa rin tama ang mga ginagawa niya. Magulang siya. Dapat niyang pairalin ng pantay na pagmamahal sa kanyang mga anak. Ngayon ako nagsisisi. Dahil pinalaki ko si Roldan sa labis na disiplina. Para lang maging isa rin siyang doktor katulad ko. Ngayon, ginagawa niya sa inyong anak ang naranasan niya sa akin. Emerson, kayo na lang kaya ang magbigay ng party para kay Aileen. Oo. Imbitahin natin ang mga kaibigan natin. At maging ang mga friends niya. Nasa ganun maging masaya naman ang ating apo. Sige. Sabihin mo yon sa iyong asawa, Vicky. Opo, Papa Emerson. At salamat po. Dahil naunawaan ninyo ako. Hindi! Ayoko, Vicky. Roldan, si Mamang nagkusang bigyan ng party ang ating bunso. Palalakihin niyo lang ang ulo ng batang yon. Lalo lang siyang hindi susunod sa akin. Awa ka naman sa bunso natin. Minsan lang dumating sa isang babae ang okasyon na yun. Ayaw mo pang gawing masaya para sa kanya? Parusa yon sa hindi niya pag-aaral ng mabuti. Nag-aaral naman siya. Tapos na ang pasya ko. Ngayon, kung ibig niyo pa rin mag-party, huwag niyong gawin dito. At huwag niyo ring asahan na pupunta ako. Hindi ka pala bibigyan ni Daddy ng birthday party? Yun ang narinig ko sa pag-uusap nila ni Mami, Kuya. Grabe naman talaga si Daddy, oh. Tanggap ko naman yun eh. Pero sana lang, sa graduation ko sa high school, magpunta si Daddy. Nag-aalala kasi ako eh. Baka dahil hindi siya impressed sa mga grades ko. Hindi na siya dumating sa graduation ko. Huwag naman sana. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Wow, ang galing naman, Aileen. Kumuha ka ng scholarship test. Oo, Sheila. Para kahit hindi na ako gastusan ni Daddy sa college. I mean, bawas na yung gagastusin niya, di ba? Uy, ang bait mo namang anak. Kahit ganun yung mga ginagawa sa inyo, Mang Roldan, inaalala mo pa rin siya. Dahil Daddy ko pa rin siya, Sheila. At mahal ko siya. Medicine ba kukunin mo? Hindi. Ayoko nun eh. Uy, ano pala ang gusto mong kunin sa college? Congratulations, anak. I'm happy for you. Happy rin ako para sa'yo, sis. Thank you sa inyo, Kuya, Mami. Buti pa kayo. Happy kayo para sa akin. Samantalang si Daddy, hindi. Masaya rin para sa'yo ang daddy mo. Wala po siya dito sa graduation ko eh. Ibig lang sabihin nun, hindi siya proud sa akin. Kasi, wala naman ako sa honor. Busy lang si Daddy, Aileen. Huwag mo na siyang pagtakpan, Kuya. Tanggap ko naman eh, na hindi ako paborito niya.
Ayan. Tapos ko ng hugasan ng mga pinggan ng smart dishwashing. Ay, tutuloy ko na yung kinukwento ko sa iyo. Kawawa naman ang apo natin. Aba, hindi na nga siya binigyan ng party ng birthday niya. Hindi pa sinipot ni Roldan sa graduation niya. Ang mabuti pa, asayahin natin ang ating apo. Yayain natin siyang mag-dinner sa isang magandang restaurant. Ay, sige. At itanong na rin natin sa kanya kung ano ba ang balak niyang kunin sa kolehiyo. Malamang, hindi medisina yon. Magagalit ka ba sa apo natin? Kung sakali, Emerson? Hindi, Rafaela. Ibig ko nga, ituwid ang pagkakamali kong nagawa kay Rolda noon. Kaya pinayuhan ko siya na huwag namang maging malupit sa anak na. Pero matigas ang kanyang ulo. Ang init. Nalobra naman ako. At hinihingal. Aileen, sinusumpong ka na naman ba ng asthma mo? Oo, kuya. Nakainom ka na ba ng gamot mo? Ay, hindi pa pala. Nakalimutan ko. Ayun, huwag mong kakalimutan yun. Para hindi ka sinusumpong ng sakit mo. Masakit niya yung dibdib ko, Hala, kuya. mag-medal ka. Alam mo, kuya, hindi ko nakalimutan ang pag-inom ng gamot ko. Kasi natuwa ako sa nalaman ko. Ha? Bakit? Ano bang nalaman mo? Pumasa ako sa kinuha kong scholarship test sa isang university. Oh, ayos yan, sis. Tsak matutuwa si na mami at daddy pag nalaman yan. Sana nga matuwa rin si daddy. Para mapasaya ko naman siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Helen, sa pasukan, doon ka na papasok sa university kung saan nag-graduate ang Kuya Edwin mo. Kukuha ka ng medicine. Po? Pero, Huwag mo sabihin ayaw mo. Masasaktan ka sa akin. Daddy, hindi po yun ang gusto kong kunin. Ano? Kasi po, hindi ko po kayang maging doktor na tulad ninyo ni na kuya at mami. Hindi mo nga sinabi mo. Ulitin mo. Nasasaktan ako. Daddy. Ulitin mo. Ayaw ko mag-medicine. Hindi ko po kaya yun eh. Subukan mo. Bata ka pa lang. Ipinamulat na namin sa iyo na magdodoktor ka. Ngayon ito ang sasabihin mo? Ha? I'm sorry, Daddy. Lalo mahirap po kasi kung may babagsak ko lang ang kursong yun. Napakatigas talaga ng ulo mo. Ang tigas! Anong gusto mo? Ano? Gusto mo maging teacher, Daddy? Hindi! Hindi ako makapapayag na hindi medisina ang kunin mo. Pamilya tayo ng mga doktor. Hindi tayo dapat mahaluan ng ibang kurso. Pero, Daddy, Kapag nagpilit ka pa, hindi kita pag-aaralin. bakit ba hindi niyo ako maunawaan? Wala naman nung bata ako, lagi ko kayong sinusunod. Sa mga bagay na dapat kong laruin, sa dapat kong gawin, sa dapat kong maging kaibigan. Pagod na ako, Daddy. Ayoko na mabuhay sa hindi ko daigdig. Kung ayaw mo sumunod sa akin, lumayas ka! Layas!
ibig mong sabihin eh, pinalayas ka ng daddy mo, Apo? Opo, Lola. Nagalit po siya nang sabihin ko gusto kong maging teacher. Hindi niya matanggap ang kursong gusto kong kunin. Maliit lang daw po ang sweldo noon. Kasalanan ko. Kaya nagawa yun ng daddy mo sa'yo, Apo. Kasalanan ko. Lolo Emerson. Dumito ka, Apo. At kami na ang bahala sa'yo. At sana, huwag kang magtatanim ng galit sa iyong dati. Alam ko na kung nasaan ang bunso natin, Roldan. Wala akong pakialam kahit saan siya nagpunta. Kinupkup siya ng mga magulang mo. Sino maniniwala sa'yo? Tumawag dito si Mama Rafaela. Siya nagsabi sa akin. Ba't nila ginawa yun? Dahil tulad namin ni Edwin, tanggap na rin ni na Mama na magkaiba talaga ang pangarap ng bawat tao. Tama na. Ikaw wag na wag mong dadalawin ang anak mo kina Mama. Kung ayaw mong mag-away tayo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Magandang hapon po, Ma'am Rafaela. Oh, Sheila. Ikaw pala. Tinawagan ko po si Eileen kahapon. Kaya nalaman ko po nandito siya. Pwede ko po siyang makausap? Oo, sige. Kaya lang, masama ang pakiramdam niya. Sinusumpong yata ng asma. Sumasakit din daw ang dibdib niya. Kawawa naman ang friend ko. Siguro po dahil sa stress. Ma'am, pwede po bang tumuloy na lang ako sa room niya? Para hindi na ho siya tumayo? Ay, oo, sige. Aliwin mo ang apo ko, ha? Nalulungkot kasi siya. Po, may sakit na naman si Eileen. Oo, Vicky. Gusto po sana naming dalawin siya, Lola. Kaya lang, binawalan po kami ni Daddy eh. Ano ba nangyayari sa lalaking yun? Inalipi na ba siya ng tagumpay? O ginagawa niya ito dahil sa trauma? Anong ibig niyo sabihin, Ma? Bakit po magkakatrauma si Daddy? Makinig kayo. Sasabihin ko ang lahat ng nangyari. Bakit hindi ka pumasok sa ospital kanina, Vicky? Saan ka nagpunta? Nagpunta rito si Mama. Ang sabi niya may sakit si Eileen. At sumama ka kay Mama para makita siya. Ganon? Sumama kaming dalawa ni Edwin. Ulang yun. Rodan! Sa haba ng panahon na pagsasama natin, ngayon mo lang ako nasampal? Dahil hindi ka nakinig sa akin. May sakit sa puso si Eileen. Yun ang lumabas sa mga pagsusuring ginawa sa kanya. Wala na akong pakialam sa suway na batang yun. Bakit pa kayo ganyan, Daddy? Bakit niyo inuulit kay Eileen ang masasakit na sinapitin niyo kay Lolo Emerson?
Ano ang pinagsasasabi mo, Edwin? Alam na po namin ang lahat. Ipinagtapat na sa amin ni Lola Rafaela. Kung hindi ko pala ginustong maging doktor din, malamang dalawa kami ni Aileen na pinapahirapan mo. Pero pakiusap. Liwanagin mo ang iyong pag-iisip. Huwag mong saktan ng labis ang kalooban ng anak natin. Hayaan mong mabuhay si Aileen sa kanyang daigdig. Maawa ka sa kanya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hating gabi na, Apo. Bakit gising ka pa? Tinatapos ko lang po itong assignment ko, Lolo. Pero Apo, masama sa iyo ang sobrang magpuyat. Malapit na po itong natapos. Matutulog na po ako after this. Sobrang sipag mo talagang mag-aral. Ayoko po mawala ang scholarship ko, Lolo. Kaya ka naman namin pag-aralin kahit wala yun. Mabuti na rin pong meron ito para bawas po sa gastos natin. Ay, Bakit? Oh, bakit na po? Bakit bigla kang napakawak sa dibdib mo? Sumasakit ba yan? opo, Lola. Parang nahihirapan po. Huminga. Ha? Emerson! Apo, dadaling ka namin sa ospital ngayon din. Opo, Mama. Pupunta kami agad dyan. Mami, nasa banyo na po ang Shield Bath Soap. Bakit po parang nag-aalala kayo? Anak ng kapatid mo. Dinala ni na Mama sa ospital. Sumasakit na naman daw ang dibdib. Tara po, punta po natin siya. Walang pupunta sa inyo doon. Roldan, Daddy. ano ka ba naman? Nasa ospital na ang anak natin, ay iiralin mo pa rin yung galit mo. Sundin niyo ako! Kapag lumabas kayo ng bahay nito, huwag na kayong babalik pa dito. Sorry po, Daddy. Naging masunurin po ako sa inyo. Alam niyo yan. But this time, gagawin ko ang inaakala kong tama. Pupunta ako sa Aileen. Kahit pa magalit kayo. Edwin, bumalik ka rito! Huwag ka umalis! Edwin, hintayin mo ako! Sasama ako sa'yo! Talagang sinusuway niyo na ako! Ako ang ina, Roldan. At kahit isa akong doktora na may matibay na dibdib, hindi ko pa rin matitiis na hindi makasama ang anak ko. Lalo na delikado ang kanyang sakit. Kumusta na ang aking anak? Ginagamot pa siya, anak. Mabutit nakarating kayo. Alam ba ito ni Roldan? Opo. Galit pa rin po si Daddy, Lolo Emerson. Ayaw nga niya magpunta kami. Sobrang na talaga ang lalaking yun. Pupuntahan ko siya. Kakausapin ko. Pero Lolo, baka sagutin po kayo ng hindi maganda ni Daddy. Papa, sasamahan ko na lang kayo. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko ito. Alam ko ang gagawin ko. Iniwanan nila ako lahat. Ano ba ang pagkakamali ko? Ginawa ko lang naman ang ginawa sa akin ni Papa. Ang makabubuti. Pero bakit ganito?
Parang masisira pa ang pamilya ko. Roldan, Kayo. At narito kayo. Bakit niyo kinonsinti si Eileen? hindi pagkonsinte ang tawag sa ginawa ko, anak. Kundi pagtutuwid sa isang pagkakamali. Nagkamali ako sa pagiging malupit ko sa iyo noong araw. Para lang matiyak ko na magiging isa kang tulad kong doktor. Papa, I'm sorry, anak. Sa lahat ng mga pananakit, pamamahiya, at pagmumura ko. Ginawa kong maliit ang iyong mundo. Maaga kong pinutol ang iyong kabataan. Maling-mali ako, anak. Kaya sana, huwag mo na akong tularan. Iayos mo ang iyong pamilya habang may panahon pa. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Eileen, anak, Narito kayo. Hindi lang si Mami ang narito, Eileen. Ako rin. Ang pogi mong kuyan, doktor. Uy, Oh, bakit umiiyak ka? Nagbiro na nga ako eh. Umiiyak ka pa rin. masaya lang ako. Kasi narito kayo. anak, sana patawarin mo ako sa lahat ng mga pagkakamali ko sa iyo. Alam ko dinala mo ang lahat ng sakit, ang damdamin na yun. Kaya ngayon, nagkaroon ka ng ganyang karamdaman. Mami. Pero pangako, mula ngayon, magbabago na ang mami mo. Susuportahan ko na ang iyong mga pangarap. Ganon din ako, Eileen. At kapag nagtayo ka ng school balang araw, ako ang magiging doktor ng mga estudyante mo. Thank you, Kuya. Salamat sa inyo ni Mami. Mama, Roldan, narito ka. Sumama siya sa akin, Rafael. Salamat sa Diyos. Napagliwanag mo rin ang isipan ng ating anak. Kumusta lang ating apo? ano na po ang lagay ni Eileen? Ligtas na siya, anak. Salamat sa Diyos. Kausap siya ni na Edwin at Vicky. Mama, Papa, sana mapatawad ako ng aking anak. Mabait si Eileen, Roldan. Kaya naniniwala akong mangyayari ang hiling mo. Lalo ngayon na magbabago ka na. Vicky, Roldan, nagliwanag na ang isip ko. I'm sorry. Napagbuhatan kita ng kamay. kaya kong kalimutan yun. Ang mahalaga sa akin ngayon,
Magbabago ka na. At magiging masaya na ang ating pamilya. Gusto kong makita si Eileen. Hihingi ako ng tawad sa ating anak. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Eileen. Anak. Kumusta na ang pakiramdam mo? Medyo maayos na po. Kung may higit pa na masamang nangyari sa'yo, hindi ko makatatawad ang sarili ko. Dahil malaki ang kasalanan ko sa pagkakasakit mo. Anak, I'm sorry. I'm really very, very sorry. Bigyan mo sana ng pagkakataon ng dati na maitawid ang pagkakamali ko. Mahal kita, anak. Mahal ko rin po kayo, Daddy. At napakasaya ko po. Dahil nauunawaan niyo na po ako ngayon. Roldan, ibig mong sabihin, tapos na ang pinagawa mo? Oo. Ready for inauguration na nga. Siguradong matutuwa si Eileen pag nalaman niya ang sorpresa natin. Pwede na niyang i-manage yun. Dahil may lisensya na siya. At may experience na sa pagtuturo. Kaalala mo ba nung teenager siya? Hindi ba sumama pa siya para magturo sa mga street children? I think she wants to help them. No problem. Susuportahan natin ang anumang magiging project ng school ng ating bunso. Napakasaya ko dahil sa pagbabago mo. Tama si Eileen sa sinabi niya noon. Hindi dapat hamakin ang profesyong teacher. Dahil kung wala sila, wala tayong lahat. Pagkat sila ang naging daan para maging profesional tayo. Ganda ng school na pinatayo ninyo para sa akin, Mami. Daddy. Salamat at nagustuhan mo, anak. Salamat po sa inyo. Susuportahan namin ang lahat ng magiging project mo dito. Salamat po uli. Napakasaya ko. May mga bata po kasi akong gustong tulungan. Ako naman, Eileen, tulad ng promise ko sa'yo noon, ako ang magiging doktor mo dito. Kahit walang sweldo? Aba, oo naman. Ngayon pa lang, nararamdaman ko ng magtatagumpay ang mga magiging proyekto ng school na to. Dahil kasama ko kayong pamilya ko. Tama. Sa school na to, nararamdaman kong may pangako ang bukas.
Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kilalugdan at kilapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang ayaw ko lang mabuhay sa hindi ko daigdig. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghalay sila Rosana Villegas, Lionel Benjamin, James Quaton, Susan Robles, Phil Cruz, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Eileen. Nilapatan ang angkop na tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Buyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahagdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas.